Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay para sa first week ng January 2024. First week din to ng 2024. So Pisces, unang tatlong baraha para sa inyo. So January 1 to 7. Okay? January 1 to 7. So, 1 week reading to guys. Unang linggo ng 2024. Unang linggo din ng January 2024. Okay. Number 17. Number 7. Number 2. Etong number 17 na to, nandun to sa yearly tarot mo. Yearly prediction mo. Kasi, if ikaw ay single, ikaw ay naghahanap ng karelasyon, especially sa mga babae, ang inerong ito, dito magsisimula yung connection. So, pwedeng January ay maraming possibilities dito na may magsimula sa inyo na relasyon. Pwedeng love, intimate relationship, friendship, friends, acquaintance, office mate, workers, or kung ano pa man to, kapitbahay. So, nakikita natin dito na isa sa mga blessings na pwedeng matanggap mo for January, first week, or the whole year ng January, the whole year ng January, the whole year ng 2024, or the whole month ng January, is a blessing of love. So, yun yung una dito. And, pangalawa dito is yung number 7, a blessing on the senses that give the world to you. So, if ever na yung mga nakalipas na taon or nakalipas na araw, buwan sa buhay mo na medyo wala kang pakiramdam. Like, hindi ka masyadong aware sa mga kapaligiran. Etong simula na to ng bagong taon, dito mo mararamdaman na biglang magbabago yung pakiramdam mo, yung mindset mo, bigla kang magiging excited, yung iba biglang magiging passionate sa kung ano man tong gusto nilang gawin, purpose, 'di ba? Yung journey. So, January 1, siguro starting December 31 to, New Year's Eve, or pwedeng na to, 3 months ago, so October, November, December, parang gano'n, na 2023, marami kang, kumbaga, realization or marami kang mga awareness sa buhay ngayon. So, marami kang gustong gawin, marami kang gustong baguhin, marami kang gustong alisin. Ang dami-daming pagbabago yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So, New Year, January 2024, chance ito para sa'yo. Chance ito, hindi lang para sa'yo, kundi sa lahat ng tao. Okay? Na gawin ko ano yung gusto mo. Go for it. And next is the number 2. It's a balance card, a blessing of the air. So, literal siguro, mas makakahinga ka ng malalim ngayon. Medyo makakahinga ka ng konti kasi siguro may mga napagdaanan ka from previous years or months, days na medyo nakaramdam ka ng suffocation. It's either relationship or literal na air to, or posibleng air signs, Gemini, Libra, Aquarius. So, pwedeng isang air signs ang darating sa buhay mo. It's either relationship, friendship, katrabaho, bagong membro ng pamilya, or kung sino man tong air signs, Gemini, Libra, and Aquarius na posibleng dumating sa'yo ngayong year 2024 na parang yung January na to na first week is yun talaga yung start ng journey ng taong ito sa buhay mo. So, kung ano man yan, ikaw lang yung makakaramdam yan kasi sa'yo yan eh. Okay? Okay, next. Water sign, Pisces. 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 Okay, Healer of the Ages. So, kung makikita mo to, ito yung balanse. Number 6, 5 plus 1, 6. Ito yung parang kalmado. So, if ever mo na
may iba sa inyo dyan na nakaranas ng hindi kalmadong pamumuhay for the several years or months, or medyo na-stress kayo ng konti. Etong first week ng January na to na 2024 ay posibleng magkaroon ng healing sa buhay mo. So kung ano man ang healing, kagalingan na kailangan mo sa buhay mo. It's either body, mind, spirit, financial, or kung ano pa man siya. So dito, magkakaroon ng balanse. Magkakaroon ng balanse ang mga bagay-bagay na hindi balanse sa buhay mo. Ano ba yun? Relationship ba yan? Money ba yan? Spiritual ba yan? So this first week ng 2024, first week ng January, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na mabalanse. So, if ever man ikaw yung may kusang loob na balansehin yung iyong pamumuhay, sinasabi ng Baraser dito na pwedeng magkaroon ka ng kalma sa buhay. Medyo mababalance mo yung init, yung kalungkutan, yung kasayahan sa buhay mo. Okay? Okay, Pisces. Okay, first card, strength. Wow. Physical, emotional, financial strength. So, sinasabi ng Baraser dito na makakaramdam ka sa unang linggo pa lang ng January ng sobra-sobrang kalakasan. Or if ever man na napapagod ka, pwede kang magpahinga. Wag mo masyadong parang ang tawag dito, i-spoil mo naman yung sarili mo para makapagpahinga, para ma-enjoy yung New Year's, first week ng New Year mo, 'di ba? So dito sinasabi ng barahan na sobra-sobra yung kalakasan na mararamdaman mo. It's either relationship man siya, financial or spiritual, sobrang strong siya. Sobrang strong yung mararamdaman mo, strength. Sobrang strong, brave ka ngayong linggong ito. Okay, 5 of Cups. Sinasabi ng Baraser dito na no more regrets. Kasi parang sinasabi mo dito na if ever man na marami kang hindi nakuha sa nakaraang taon, sinasabi ng barahan na walang nangyaring hindi maganda sa'yo. So, may mga disappointments ka, may mga trials, tribulations, may mga hindrances, may mga tumutol, humadlang sa kung ano man itong gusto mo last year. Pero, etong 5 of Cups, sinasabi ng barahan na sisimulan mo yung taon, sisimulan mo yung unang linggo ng positive ka. Kasi you're strong, you're courageous, and sinasabi ng baraha sa'yo dito na sayang yung regrets diba? Sayang yung regrets, sayang yung oras para sa negativity. Kasi sisimulan mo nga, nagdesisyon ka sisimulan mo yung taon ng balanse, strong, powerful. And Ace of Swords, maraming messages. So parang nakikita ko sir dito, busy ka sa unang linggo para sa pakikipag-usap, like pakikipag-chat, email, any kinds ng communication, like for example, tawag sa telepono, sa cellphone, any kinds ng communication. Sobrang busy ka. And nakikita mo tong Ace of Swords na to, maraming balita, maraming magandang information ka na maririnig or available sa'yo this first week ng January, first week ng 2024. And the World card, so, isa dito ang posibleng mensahe na darating sa'yo, or isa dito ang posibleng communication na pwedeng dumating sa'yo is yung positive endings or positive na achievement sa buhay. So, if ever may hinihintay ka na, may hinihintay ka na isang achievement, posibleng makuha mo na siya this week, yung balitang ito. For example, naghihintay ka ng confirmation sa business or sa kung ano pa man or sa trabaho, pwedeng makuha mo siya ngayong linggong ito. Ang iba din sa inyo dito, pwedeng may makukuha kayong balita from outside the country or pwedeng galing sa malayong lugar. And yun na nga. So, yun. Sa positive news to guys. So, kung makikita mo itong 6 of Swords, ikaw Pisces, for example, naghihintay ka ng balita like visa, plane tickets, travels, relocation, new house, new car, new career move to advancement, 'di ba? Sa malayong lugar or sa malayong
malayo yung ano parang iba yung trabaho na to. Hindi ito yung trabahong usual na ginagawa mo. So, parang gano'n. So, this first week na to, maraming pagkakataon ka na makatanggap ng mga, yung iba offers, yung iba naman is parang mababasa nila sa mga ads na may mga naghahanap ng ganitong trabaho sa ibang bansa or ganito ganyan. So, meron din dito na iba sa inyo Pisces na first week ng January, kayo ay magkakaroon ng idea, magkakaroon kayo ng idea na lumipat ng bahay, lumipat ng lugar, mag-travel, kasama ang buong pamilya, hanapin kung ano yung gustong hanapin sa buhay, simulan ang taon ng pagta-travel, simulan ang taon ng bago yung lugar, bago yung trabaho, bago yung environment, bago yung lahat. Okay? And last card natin sa ilalim is Devil. So, dito sa The Devil na to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mag-iingat tayo this first week na to sa isang Capricorn. Okay? So, literal, ingat ka sa Capricorn dahil posibleng siya lang yung magiging hindrance, siya lang yung magiging parang magiging traitor sa buhay mo. So, if ever may kilala kang Capricorn, stay away from Capricorn, guys. Okay? And yung The Devil na to, sinasabi ng baraha na huwag kang mag-alala kasi ano man itong plano mo sa buhay, especially ngayong 2024, as long as na walang ibang nakakaalam, ikaw lang yung nakakaalam, walang sino ba nang hahadlang dito. So, sinasabi ng baraha, nasa tamang direction ka, nasa tamang mindset, nasa tamang posisyon, nasa tamang timing. Okay? Thank you guys. Bye!